Naririnig ko na naman ang tilaok ng mga manok ng kapitbahay namin. Tunog ng mga bangkang papalaot at hampas ng alon sa tabing dagat. Umaga na naman, panibagong araw. Hindi naman talaga kami dito nakatira. Pumupunta lang kami dito once or twice a year para magbakasyon kasama ang pamilya ko. Pero ngayon, mukhang matatagalan kami. Matunog na kasi ang balita na kalat ng virus na pumapatay sa sino mang madapuan ito sa buong mundo. Ito ay ang coronavirus. Balita na kasi sa telebisyon at radyo na magla-lockdown na. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi na rin sa buong mundo. Kaya mas minabuti ni na mama at papa na dito na muna kami mamamalagi sa rest house namin para siguraduhin kami lang ang tao sa paligid. Nakahiga lang ako sa kama ko. Wala pang ganang pumangon kasi unang-una, wala naman akong gagawin kundi umikot sa buong bahay. Nakahiga lang ako sa kama ko. Hindi na kasi ako dinalaw ng antok. Simula nang magising ako kaninang umaga, sakto alas 4:45. Iyon ang eksaktong oras pagtingin ko sa cellphone ko na ang nagiging papel na lamang ay pang selfie at pang video na hindi ko man lang matawagan or ma-text ang boyfriend ko para kumustahin kung ano na bang kalagayan niya. Kaya pinagmasdan ko na lang ang larawan naming dalawa na ginawa kong wallpaper. Namimiss ko na ang palagi naming ginagawa sa tuwing makikita kami. Ilang linggo na rin kasi ang nakalipas nang huli kaming magkita. At dahil sa mga naiisip kong masasayang sandali naming dalawa ng boyfriend ko, parang may pakiramdam na kumalat sa buong katawan ko. Ramdam kong bigla kong kinabahan at sabay na na-excite. Napapikit ako habang hawak ang cellphone ko. Tinitingnan ng larawan ng gwapo kong boyfriend na si Apollo. Habang patuloy akong nakatitig sa kanya, inamin ko sa sarili ko kung gaano ko siya namimiss at kung gaano kalalim ang paghanga at pagnanais ko na makasama siya ng mga oras na yon. Hindi ko na mamalaya na napapangiti na lamang ako. Dinadala ng imahinasyon ko sa mga sandaling magkasama kami. Yung mga time na magkayakap kami ng matagal at ang mga titigan na puno ng lambing. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto, hinayaan ko na lang ang sarili kong damhin ng kilig at pananabik. Hindi man siya pisikal na nandun, sapat na ang alaala at larawan niya para maramdaman ko ang init ng pagmamahal ko para sa kanya. Nang matapos ng mainit na tagpo na yon, hinayaan ko munang ipahinga ang sarili ko. Inabot din ako ng halos 2 oras na paikot-ikot sa kama ko. Narinig kong may ingay na nanggagaling sa may kusina namin. Malapit lang kasi ang kwarto ko sa kusina kaya kung may ingay man na manggagaling doon, maririnig ko talaga. Naisip ko na baka si mama yon kasi siya lang naman ang maagang nagigising sa amin para maghanda ng almusal. Mula sa kwarto ko, naaamoy ko ang niluluto ni mama na sinangag. Samahan pa ng pinipritong tuyo at aroma ng brewed coffee. Dahil sa mga mapang-akit na amoy na talagang nagpapakalam ng sikmura ko, napabalikwas ako ng bangon mula sa kinahihigaan ko at dumiretso na sa kusina. At hindi nga ako nagkamali. Nadatnan ko si mama na inilalapag ang mga plato namin sa mesa. "Good morning, mama." Ang masayang bati ko sa kanya. "Good morning, mama." Bati din ang kapatid kong bunso na si Marky na hindi ko namamalaya na kasunod ko lang pala. Sabay kaming dumulog sa mesa ng kapatid ko nang mapansin kong wala pa palang nakalaang plato para sa akin. "Mama, pahingi naman ako ng plato, please." Hindi yata ako narinig ni mama sa sinabi ko dahil patuloy lang ito sa ginagawa niyang pagsasandok ng kanyang mga niluto. "Mama, paano kakain kung ni kutsara wala ako dito, see?" Nga pala, kukunting na palang stocks natin itong supplies. Gisingin mo ng papa mo para makapag-almusal na dahil pagkatapos natin kumain, pupunta na kami sa palengke sa bayan para mamili ng mga kailangan natin dito. Buti na yung madami tayo ditong stocks dahil balita ako, matagal daw magiging lockdown na mahirap nang maubusan sa kalagitnaan. Ang utos ni mama kay Marky
habang inilalagay niya yung plato at kubyerto sa harap ko. Sige po mama, pagkatapos kong kumain. Anong pagkatapos kumain ngayon na? Para na rin sabay-sabay na tayong mag-almusal dito. Bilis na. Nang matapos na kaming kumain ng almusal, medyo napadami ang nakain ko kaya nagpaalam ako kay na mama na babalik na muna sa kwarto ko. Pero walang naging sagot ang mga ito. At nang malapit na ako sa pinto ng kwarto ko, nilingon ko ang mga ito para sabihin na kung may kailangan sila, katukin lang ako. Pero laking pagtataka ko nung mapadako ang paningin ko sa kinaroroonan ng ginamit kong plato at mga kubyertos. Para bang hindi ito nagalaw. Ni wala man lang makikitang sebo sa ibabaw ng platong kinainan ko. Tanda na may kumain dito. At ang mga kutsara at tinidor ay hindi man lang nagalaw sa tigkabilang bahagi ng plato. Sa isip ko, parang ang bilis naman yatang naligpit ni mama ang kinainan ko at napalitan niyon. Pero pinagwalang bahala ko na lang yun at ang mahalaga, busog na ako. Dahil na rin siguro sa sobrang kabusugan, nakatulog uli ako sa kwarto ko. Nagising na lang ako ng mga bantang hapon na. Lumabas ako ng kwarto para i-check kung dumating na sina mama at papa. Wala pa rin ang mga ito. Siguro hindi pa rin tapos sa pag-groceries nila. Sa isip ko pa ay binili na yata ang laman ng buong grocery sa sobrang tagal pumalik. Naisip kong maglakad-lakad muna sa may tabing dagat para makalanghap ng sariwang hangin at para na rin matunaw yung kinain ko nung umaga. Hindi na rin ako nagsuot ng tsinelas para maramdaman ko yung buhangin sa nilalakaran ko. Malinis naman ang buhangin doon kaya sigurado ako, imposibleng masugatan ng mga pako. At habang binabaybay ko ang tabing dagat, may naulinigan akong mahinang boses na tumatawag sa pangalan ko. Rinig na rinig ko ito dahil parang nasa tabi lang ng mga tenga ko. Randall! Dinig na dinig ko ang tawag ng isang lalaki kaya napalingon ako sa pinanggagalingan nito. Pero wala naman akong nakitang isang tao o kahit sinong pwedeng tumawag sa akin. Pero pamilyar ang boses. Pero napaka-imposible naman na makarating siya dito dahil nung umalis kami sa Maynila, hindi ako nakapagpaalam sa kanya dahil biglaan at hindi pa siya nakakarating dito. Pero ang mas ipinagtaka ko, nang tumingin ako sa dinaanan ko, wala akong nakitang bakas ng mga paa sa nilakaran ko. Ni isang footstep ay wala akong nakikita sa buhanginan na napaka-imposible naman dahil isang direksyon naman ang pinanggalingan ko at sigurado naman akong malayo ako sa alon ng dagat para mabura iyon ng alon ng ganong kabilis. Ano bang nangyayari? Dala ba ito ng gutom dahil nalipasan ako ng tanghalian dahil hindi pa nakababalik sina mama mula sa pamimili? Nagmadali akong bumalik sa bahay kasi medyo nakaramdam ako ng kilabot. Ang kaninang marahang lakad ay ngayon ay halos takbuhin ko na. Ni hindi ko na nilingon ang dinaanan ko. Sakto naman nang malapit na ako sa bahay, natanaw ko ng kotse ni na papa na papasok sa gate ng bahay namin. Nang nasa loob na ako ng bahay, naabutan kong ibinababa ni na mama at papa ang mga pinamili nila. Tutulungan ko sana sila pero dahil sa nangyari sa akin, gusto ko muna kumain. Baka kasi dala lang talaga ng gutom iyon. Ma, pa, mamaya na ako tutulong pagbababa ha. Meron ka bang nabili dyan na ready to eat? Tinapay, chips or kahit dilata na food? Solve na yun. Nagugutom na kasi ako eh. Ilang segundo din ang lumipas habang hinihintay ko ang sagot ni mama. Pero niwala itong naging sagot sa tanong ko. Siguro hindi lang ako narinig kasi abala sa ginagawa nila. Kaya ang ginawa ko ay inulit kong tanong ko sa kanila at sa pangalawang beses, medyo nilakasan ko na ito. Ma, wala ba kayong binili dyan na pwede nang makain kasi gutom na ako eh. Wala pa kasi kaming tanghalian dito. Pero sa pangalawang pagkakataon, hindi na naman nila ako pinansin. Bagkus ay dumiretso lang ito sa kusina, bit-bit ng mga pinamili nila. Ibinaling ko ang pansin ko sa papa ko na nooy may pasa ng isang sakong bigas. Tinawag ko din ang pansin ito pero pareho sila ni mama. Wala itong pinakitang reaksyon. Nakita akong papalapit si Marky kaya sinalubong ko ito para tanungin.
Pero abala ito sa hawak na cellphone na nakasuot pa ng headset, kaya hindi din ako nito pinansin. Dumiretso lang ito sa kwarto niya. Patakbo kong pinuntahan ng kinaroroonan ni na mama para alamin kung ano pa talaga nangyayari sa kanila. Naabutan ko sina papa at mama sa kusina na inaayos ang pinamili nila. Ma, pa, ano ba nangyayari sa inyo? Pinagtitripan niyo ba ako? Ano, nasa isang reality show ba tayo? Ako? Sa totoo lang, hindi na ako natutuwa. Itigil niyo na yan. Pero kahit anong sigaw ko, hindi man lang sila natitinag sa kinatatayuan nila, ni hindi man lang sila lumilingon sa akin. Abala pa rin sila sa pagsasalansan ng mga pinamili nila. Sumasakit ng ulo ko sa kakaisip kung ano ba talaga ang nangyayari sa pamilya ko. Bakit hindi nila ako pinapansin? Bakit nila ako binabaliwala? Bakit parang kung ituring nila ako, ay parang hindi nila ako nakikita? Parang isang kaluluwa. Wait, patay na ba ako? Pero wala akong maalala. Bakit wala akong naaalala? Bakit parang ang labo ng lahat? Akma ko na sanang lalapitan sina papa at mama nang biglang parang may itim na likido na unti-unting kumalat sa bawat sulok ng bahay. Umaagos sa bawat dingding at sahig. Ang lahat ng madaanan nito ay naglalaho at nagiging isang madilim na kalawakan. Nagmula ito sa may bandang ulo na ni na papa, pero parang hindi nila ito nakikita. Parang mauubusan ako ng hininga sa nasasaksihan ko. Palapit na ng palapit ang itim na likido kina mama at papa, kaya mas natakot ako. Tinawag ko sila pero hindi nila ako naririnig. Hahakbang na sana ako papalapit sa kanila pero hindi ko na malaya na umabot na pala ang likido sa paanan ko. At para itong nagsilbing pandikit dahil nahirapan akong ihakbang ang mga paa ko papalapit sa mga magulang ko. Hanggang sa unti-unti na ngang nilamon ng itim na likido ang mga ito. Ang tanging nagawa ko na lang ay sumikaw habang pilit na inaabot ng kawalan. Dahil naglaho na ang lahat, nilamon na ng dilim ang nasa paligid ko, kasama ang mga magulang ko. Naririnig ko na naman ang tilaok ng mga manok ng kapitbahay namin. Tunog ng mga bangkang papalaot at hampas ng alon sa tabing dagat. Umaga na naman, panibagong araw. Hindi naman talaga kami dito nakatira. Pumupunta lang kami dito once or twice a year para magbakasyon kasama ang pamilya ko. Pero ngayon, mukhang matatagalan kami. Matunog na kasi ang balita na kalat ng virus na pumapatay sa sino mang madapuan ito sa buong mundo. Ito ay ang coronavirus. Balita na kasi sa telebisyon at radyo na magla-lockdown na. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi na rin sa buong mundo. Kaya mas minabuti ni na mama at papa na dito na muna kami umamalagi sa rest house namin para siguraduhin kami lang ang tao sa paligid. Nakahiga lang ako sa kama ko. Wala pang ganang pumangon kasi unang-una, wala naman akong gagawin kundi umikot sa buong bahay. Nakahiga lang ako sa kama ko. Hindi na kasi ako dinalaw ng antok. Simula nang magising ako kaninang umaga, sakto alas 4:45. Iyon ang eksaktong oras pagtingin ko sa cellphone ko na ang nagiging papel na lamang ay pang selfie at pang video na hindi ko man lang matawagan or ma-text ang boyfriend ko para kumustahin kung ano na bang kalagayan niya. Kaya pinagmasdan ko na lang ang larawan naming dalawa na ginawa kong wallpaper. Namimiss ko na ang palagi naming ginagawa sa tuwing makikita kami.
Ilang linggo na rin kasi ang nakalipas nang huli kaming magkita. At dahil sa mga naiisip kong masasayang sandali naming dalawa ng boyfriend ko, parang may pakiramdam na kumalat sa buong katawan ko. Ramdam kong bigla kong kinabahan at sabay na na-excite. Napapikit ako habang hawak ang cellphone ko. Tinitingnan ng larawan ng gwapo kong boyfriend na si Apollo. Habang patuloy akong nakatitig sa kanya, inamin ko sa sarili ko kung gaano ko siya namimiss at kung gaano kalalim ang paghanga at pagnanais ko na makasama siya ng mga oras na yon. Hindi ko na mamalaya na napapangiti na lamang ako. Dinadala ng imahinasyon ko sa mga sandaling magkasama kami. Yung mga time na magkayakap kami ng matagal at ang mga titigan na puno ng lambing. Sa gitna ng katahimikan ng kwarto, hinayaan ko na lang ang sarili kong damhin ng kilig at pananabik. Hindi man siya pisikal na nandun, sapat na ang alaala at larawan niya para maramdaman ko ang init ng pagmamahal ko para sa kanya. Nang matapos ng mainit na tagpo na yon, hinayaan ko munang ipahinga ang sarili ko. Inabot din ako ng halos 2 oras na paikot-ikot sa kama ko. Narinig kong may ingay na nanggagaling sa may kusina namin. Malapit lang kasi ang kwarto ko sa kusina kaya kung may ingay man na manggagaling doon, maririnig ko talaga. Naisip ko na baka si mama yon kasi siya lang naman ang maagang nagigising sa amin para maghanda ng almusal. Mula sa kwarto ko, naaamoy ko ang niluluto ni mama na sinangag. Samahan pa ng pinipritong tuyo at aroma ng brewed coffee. Dahil sa mga mapang-akit na amoy na talagang nagpapakalam ng sikmura ko, napabalikwas ako ng bangon mula sa kinahihigaan ko at dumiretso na sa kusina. At hindi nga ako nagkamali. Nadatnan ko si mama na inilalapag ang mga plato namin sa mesa. "Good morning, mama." Ha? Wait. Parang nangyari na to. Na-deja vu ba ako? Makakutom lang to. Bulong ko sa sarili ko at parang alam ko na ang susunod na mangyayari nang lumingon ako sa may bandang likuran ko. At hindi nga ako nagkamali. Dumating nga ang kapatid kong si Marky. "Good morning, mama!" Pansamantala akong natigilan at nag-isip. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko na nangyari na ang mga ito. Nasa kalagitnaan ako ng pag-iisip nang marinig ko ang boses ng isang lalaki na para bang nasa tabi lang ng tenga ko ang bibig nito. Lumingon ako pero wala akong nakita. Iniikot ko ng aking paningin pero wala talaga akong ibang tao na makita. Nakita ko naman si Mama at Marky na abala sa pag-uusap sa mesa. Napadako ang tingin ko sa may wall clock. Alas 4:45 pa rin ng umaga. Hindi gumagalaw ang mga pansigundong kamay nito. At naitanong ko na lang sa sarili ko, sira ba ang orasan namin? Kinapa ko ang cellphone ko. Pareho din ang oras ng nasa wall clock namin at hindi din ito nagbabago simula nung magising ako. Hindi naman maaaring tumigil din ang oras sa phone ko. Imposible yon. Nga pala, kukunting na palang stocks natin itong supplies. Gisingin mo ng papa mo para makapag-almusal na dahil pagkatapos natin kumain, pupunta na kami sa palengke sa bayan para mamili ng mga kailangan natin dito. Buti na yung madami tayo ditong stocks dahil balita ako, matagal daw magiging lockdown na mahirap nang maubusan sa kalagitnaan. Sige po mama, pagkatapos kong kumain. Anong pagkatapos kumain? Ngayon na! Para na rin sabay-sabay na tayong mag-almusal dito. Bilis na! Dahil sa mga narinig ko sa mga eksenang yon, nakasisiguro na ako na naulit talaga ang mga pangyayari ngayon. Ano ba nangyayari sa akin? Ano ba nangyayari? Ano ba nangyayari sa akin? Paulit-ulit kong tanong sa sarili ko na kahit siguro sino ay mahihirapang sagutin. Gulong-gulo na ako. Litong-lito na ang isip ko. Marky? Ang tawag ko sa dalawa. Pero ni hindi man lang lumingon sa kinatatayuan ko kahit pasigaw ko na silang tinatawag. Nakita kong tumayo si Marky sa kinaupuan niya at patakbong patungo ito sa akin. Pero laking pagtataka ko
kahit malapit na ito sa kinaroroonan ko, ni hindi man lang ito nagbagal sa pagtakbo. Hindi man lang ito huminto, at ang mas lalong nagbigay ng sindak sa akin ay nang tumagos ito sa katawan ko. Ano nangyari? Patay na ba ako? Kaluluwa na lang ba ako? Ano nangyari? Paulit-ulit na tanong ko sa sarili ko habang gulat na gulat sa nangyari. Napasalampak na lang ako sa sahig habang unti-unting nangingilid ang mga luha ko at pabulong kong tinatawag ang pangalan ng pamilya ko. Bigla akong natauhan ng biglang nagdilim ang sahig na kinasasalampakan ko. Parang may umagos ditong itim na likido na kahit anong gawin ko ay wala akong makita kahit sa sahig na kinalalagyan ko. Nang mapadako ang tingin ko sa kinaroroonan ni Mama, wala na ito dahil nilamon na ito ng itim na likido. At ng oras na yon, para na akong nasa kawalan. Nilamon na ng itim na likido ang buong paligid kasama ang pamilya ko. Pero naririnig ko pa rin ang pagtawag ng isang boses ng lalaking pamilyar sa akin. Pero hindi ko maalala kung sino siya. Randal, huwag kang susuko. Mahal na mahal kita. Kaya please lumaban ka. Lumaban ka, huwag mo iiwan. Lumaban ka. Sino ka ba? Bakit mo ba ginagawa sa akin to? Bakit mo kinuha ang pamilya ko? Ibalik mo sila sa akin, parang awa mo na. Ibalik mo sila. Nakaramdam ako ng matinding puwersa sa dibdib ko. Para akong aatakihin sa bilis ng tibok ng puso ko. Hindi ako halos makahinga. Pinilit kong gumapang pero hindi ko alam kung saan ako pupunta dahil pawang kadiliman lang ang nasa paligid ko. Tinawag ko ang magulang at kapatid ko pero walang sumasagot. Sapo-sapo ko ang dibdib sa sobrang bilis ng tibok ng puso ko. Hanggang sa tuluyan na nga akong mapahiga sa sahig dahil sa hirap ng naramdaman. Paulit-ulit yon hanggang sa mawalan ako ng malay. Nang magkamalay ako, nakahiga ako sa isang kama. Nang inilibot ko ang paningin ko, napapalibutan ako ng mga nurses at isang doktor. Sa bandang paanan ko naman ay si Apollo, ang boyfriend ko. Umiiyak ito habang yakap ng kaibigan naming si Andrew. Welcome back, Mr. Henares. Huwi ka ng doktor na nasa may bandang kanan ko habang iniilawan ng isang malit na flashlight ang mga mata ko. Salamat sa Diyos at ligtas ka na, babe. Salamat. Salamat at nagbalik ka at hindi mo ako iniwan. Gusto ko sanang sumagot pero nahihirapan ako dahil siguro sa malaking tubo na nakasaksak sa bibig ko. Kaya tanging ungol na lamang ang naisasagot ko sa kanya. Babe. 3 years ka ng comatose. 3 years na rin ang nakaraan ng mangyari ang car accident yun ng buong pamilya mo, babe. Babe, tatagan mo ang loob mo. Mas huwag ka sana mo ang bibigla sa mga sasabihin ko, ha? Matagal bago nasundan ang mga sasabihin niya pero parang ayaw ko nang marinig ang mga susunod pa niyang sasabihin. Babe, ikaw lang ang nakaligtas sa aksidente na yun. Ikaw lang nakaligtas. Nasawi ang mga magulang at kapatid mong si Marky nang pauwi kayo sa rest house niyo sa Quezon Province. Sumalpok ang sinasakyan niyo sa isang truck na nagde-deliver ng troso.
hindi na kayo nakarating. Ang sabi sa investigasyon, alas 4:45 daw ng madaling araw nangyari ang aksidente. Lasing daw yung driver ng truck. Otomatikong tumulo ang luha ko sa mga ikwinento ni Apollo. Alam ko sa isip ko na iyon ang nangyari. Pero mas pinili kong kalimutan ang lahat kaya nakulong ako sa isang panaginip na kasama kong pamilya ko na masayang nakarating sa destinasyon namin. Alam mo ba, babe? Hindi ako halos umalis sa tabi mo habang nandito ka. Ayaw kitang iwan kasi ayaw ko din na iwanan mo ako. Ilang beses ka nang munti kang mawala sa akin at sa tuwing kinukumbulsyon ka, hinahawakan ko lang ang kamay mo at paulit-ulit kong tinatawag ang pangalan mo. Sa tuwing gagawin ko naman yun, humihinahon ka. Babe, please huwag mo kong iiwan na mahal kita. Hindi ko kaya mawala ka sa akin, please. Makahaw ka sa akin, nalalaban ka. Iniisip ko pa rin na kung panaginip ba talaga ang mga nakita ko. Hindi ko naman masasabing panaginip yon dahil parang ipinagpatuloy lang namin ang naantalang pagpunta namin sa rest house namin sa Quezon Province. Gusto kong balikan ang oras na kasama ko ang pamilya ko. Pero papaano? Dahil sa panaginip na yon, ako ang multo. Dahil hindi nila ako nakikita, ni hindi ko sila mahawakan o mayakap man lang. Hindi din tumatakbo ang oras doon. Paulit-ulit lang din ang mga nangyayari. Nakakulong kami sa panahon na sana ay pinakamasaya namin bakasyon ng pamilya ko. Kahit pa sabihing hindi kasiyahan ang ipinunta namin doon. Pero magkakasama kami. Kompleto. Masaya. Kung hindi pa ako ni-revive ng mga doktor nung kasalukuyang lalamunin na rin ako ng kadiliman, malalaman ko ba na nakakulong ako sa isang panaginip na ako umultong hindi matahimik? Kung hindi ko pa naririnig ang mga tawag ni Apollo, hindi pa ako magigising sa realidad. Habang nagpapagaling ako sa ospital, lagi kong naiisip na sana sinulit ko ang panahon na kasama ko ang pamilya ko. Sana lang talaga ay magawa ko makabalik doon para makasama ko sila kahit sa huling pagkakataon para makahingi ako ng tawad at masabi kong mahal na mahal ko sila ay gagawin ko. Pero alam kong imposible na yon dahil magkaiba na kami ng mundo.